Ang NLEX forward na si Anthony Semerad ay lilipat na sa San Miguel Beermen at ang magiging katrade nito ay si Jeron Teng. Ito raw ang napagkasunduan ng San Miguel at ng NLEX Road Warriors. Ito kasing San Miguel, naghahanap sila ng isa pang spot-up 3-point shooter at dyan fit na fit itong si Anthony Semerad. So parang magiging Marshall Lassiter ang role niya sa San Miguel. Yung nandun siya sa corner, pag kick out ni Junmar Fajardo, 3-point shot. So parang ganun ang magiging role ni Anthony Semerad sa San Miguel Beermen. At isa pang maganda dito kay Semerad, hard-nosed defender din ito. Nakita natin kung paano ito mag-defend sa mga import at sa mga local. So yan pa ang isang dahilan kung ba't siya kinuha ng San Miguel dito sa kanilang roster. At itong si Semerad, pwede yan maglaro power forward, pwede rin na maging small forward. So magiging versatile yung roster at yung rotation ni Coach Leo Austria kapag nakuha niya itong si Anthony Semerad. Sa panig naman ng NLEX Road Warriors, yung pagdating ni Jeron Teng ay maibig sabihin nito magkakaroon na sila ng isa pang scorer. Ang madalas na kritisismo sa NLEX ay masyado silang dependent kay Robert Bolick. Ngayon kung nandyan na si Jeron Teng, magkakaroon sila ng isa pang scorer na magbibigay ng tulong dito sa kanilang lineup. So hindi na lang sila aasa kay Robert Bolick. Kaya sigurado si Bolick matutuwa din yan kung mapunta nga itong si Jeron Teng doon sa lineup niya dahil kung nanonood ko yan ng San Miguel, kahit na limited minutes lang to si Jeron, nagbibigay yan ng puntos sa Beermen at yan ang dahilan kung bakit siya interesado ang NLEX na makuha ang nasabing player. Ngayon, sa NLEX, mas maraming minuto makukuha ni Jeron, mas marami siyang puntos na magagawa. At yan ang dahilan kung bakit ito ay nababagay sa Road Warriors at magiging magandang kapartner to ni Robert Bolick. Sigurado maraming assist na maibibigay si Bolick kay Jeron Teng yan ni Jongwoo Chico. Ang Converge Fiber Xers ay very excited na dahil dumating na raw to si Mikey Williams at nagpa-practice na doon sa kanilang training camp. Itong si Mikey Williams ang tagal nang hindi naglaro ng professional basketball, ilang taon na, pero base doon sa impormasyong nanggagaling sa Converge, maganda raw ang kondisyon nito at yung pinapakita niya. So ang tanong ng karamihan, ano kaya ang magiging role ni Mikey sa Converge? Well, obviously, magiging starting point guard pa rin ng Converge Fiber Xers ay si Juan Gomez de Leaño. At malamang ito si Mikey Williams, siya ang maging backup point guard niya. Posible rin na baka maging shooting guard si Mikey. So baka maging starting five ng Converge, si Juan Gomez de Leaño, si Mikey Williams, si Kylor Kelly, plus ito si Justin Arana at si Justin Baltasar. Ang laki ng lineup ng Converge kung sakasakali. Posible rin na baka mag-small ball sila at gamitin si Alex Stockton bilang small forward at off the bench itong si Justin Baltasar. So maraming magiging posibilidad dito sa lineup nitong Converge Fiber Xers. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ito na ang best chance ng Converge talaga na umabot ng semifinals o finals. Kamutik na sila makaabot sa semifinals nung last conference. Nadali nga lang sila nung last second 3-point shot ni Stephen Holt. Pero other than that, sa tingin ko malakas itong Converge Fiber Xers at magagawan talaga nila ng paraan yan para ngayon sila ay makapasok na sa semis. Or ang sabi nga nila, at the very least, itong Converge dapat maka-finals na dahil sa lalim ng bench nila. Tandaan natin, pati si Calvin Abueva, nakuha nila at si Jonel Policarpio. So matindi yung lineup na nakuha ni Delta Pineda. Kaya ngayon, dito talaga natin makikita kung ano ba ang magiging performance ng Converge. Pero ito ang maliwanag dyan. Mataas ang expectations ng mga tao sa Converge at dapat mag-deliver yung Fiber Xers dahil sa lakas ng kanilang lineup. So, magiging point of contention yan.